Kumusta po mga pinagpala ng Panginoong Hesukristo? This morning, we have a very good topic regarding Great Tribulation. Ang good news, wala pa tayo doon. Kahit sinabi nila noong nagdaang pandemya, pumasok na raw ang Great Tribulation, hindi po totoo yun. Dahil ang tribulation mangyayari right after the biggest event na hinihintay ng church. This will be the rapture of the church na ipinangako ni Jesus na mangyayari at tinitiyak ni Jesus na anytime ay magaganap. So, ang Panginoong Hesukristo napaka-specific po sa kanyang mga pangako po sa atin. At meron po siya mga iniwan na mga salita po sa atin regarding the Great Tribulation, kung ano po ang mangyayari sa mga panahon na ito. Okay? Tayo po ay mag-relax, tayo po ay maging kumpiyansa sa kanyang mga salita, sapagkat ang kanyang mga salita po ang tanging mapanghahawakan natin. Simulan po natin sa wikang Tagalog. Wala po dito sa poimen ang Biblia ng mga pastor. Magandang balita, Biblia po yung salin. So, let's anong tawag doon? Let's read. Ayan. Tingnan natin. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. 22. At kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiiklin ng Diyos ang mga araw na iyon. Ang bansang Israel po ang kanyang hinirang. Again, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Ilang beses kong sinasabi sa mga vlogs dito, sa mga videos natin dito, hindi po biro ang Great Tribulation. Hindi biro ang tribulation. Kaya kung sasabihin mong tribulation na ngayon, mistulang nagbibiro ka, kaibigan. Hindi po ganun katindi. Very specific ang Bible regarding an specific event or a specific time, okay, in the history of the world na mangyayari. 7 taon. Maliwanag din sa verse 22, sa binasa natin, kung ito ay hindi papaikliin, talagang mapapahamak po ang lahat. Pero for the sake of mga hinirang ang bansang Israel, tandaan nyo, ang Great Tribulation ay para sa Israel, because ito po ang pinakasusi na magbubukas sa kanila para tanggapin nila si Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Okay? So, yes. If not for that, wala pong maliligtas na tao. Wala pong matitirang tao sa mundo. Sapagkat sabi niya, napakatindi po ng daranasin ng sanlibutan during the 7 years Great Tribulation. So, ayan. Nakita po natin, nagkaroon tayo ng tinatawag na idea. Sa Bible, pag mayroong binigay na specific event ang Panginoon, that is specific. That is true. That is truth. Walang false sa Panginoong Hesukristo. Sa Panginoong Hesukristo, kung anong binanggit ng aklat na ito, papangyarihin po niya. Nasa may isang Bible ko, pinatong ko pala doon. Okay. So, yes. Ngayon po, tingnan naman po natin sa wikang Ingles. Ano po ang binabanggit dito patungkol po dito sa 7 taon na sinasabi ng Biblia. Tingnan po natin. Ayan. See? Ayan, yan. Yan natin doon. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. No, nor ever shall be. Again, for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. No, nor ever shall be. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, Israel,
Okay? But for the elect's sake, those days shall be shortened. Okay? Very clear. For the sake of the elect, bansang Israel, ang pinili ng Diyos. Hindi po church yon, dahil ang church na-rapture na po during that time. Okay? So, rightly dividing the scripture means everything. If you know how to rightly divide the scripture, you will never be confused what this book is really saying regarding the end times and the study of eschatology, because it would be very easy for us to understand. Kaya nga po sabi ko po, mag-rightly divide tayo ng scripture. Okay? So, ang bansang Israel po, bakit po siya itinakda sa tribulation? Dahil nung dumating si Jesucristo rito, siya hindi nila tinanggap bilang kanilang Mesaya. Nireject nila siya. May binanggit si Jesucristo nung siya po ay nandito po sa lupa. Ang sabi niya, dumating ako sa aking pangalan, subalit ako inyong tinanggihan. Diba? Subalit pag may dumating naman sa kanyang sariling pangalan, siya'y tatanggapin nyo. Yun yung Antikristo. That's the Antichrist. Tatanggapin nila. Kaya yung pagtanggap nila sa Antichrist, ito ay isang consequence ng kanilang kasalanan of rejecting their own Messiah. Kaya since they will approach the Antichrist to build their third temple for them, ang mangyayari po niyan, bibilib sila sa Antichrist. Aba, pinagbibigyan tayo, malakas tayo dito. Hindi nila alam, yung destruction, yung kapahamakan, mararanasan po nila. Okay? Dahil hindi nila tinanggap si Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, may consequence po silang mararanasan. Tribulation. Okay? Matindi po yon. Pero alam niyo ang Diyos, nag-provide po ng kanilang tataguan. Ito po ay ang Petra. Yung tita po namin, nung pumunta po last 2018 sa Jerusalem, no, sa Israel, no? Nag-trip po sila doon at babalik po sila uli. Ewan ko po kailan. Dami ang pasalubong sa akin nung baning siya doon. So, ba't ba tayo napunta sa pasalubong? Okay, ayun, nakita raw niya yung Petra. Wow! Sabi niya, ang Petra, maganda siyang seat. Maganda siya, puro bato-bato. Pero walang papasok na kotse, walang papasok na kung anumang sasakyan. Katawan mo lang talaga ang papasok doon. Kaya perfect na magtatago doon, sabi niya, sa Great Tribulation yung mga Hudyo. And it's very wonderful na napuntahan niya yon, dahil yun, malaking role sa end times ng Petra, no? Hindi Petra ang kabayo, ha? Yun, Petra po na pagtataguan ng mga Jews pagdating ng Great Tribulation. Kaya ayun po ang ano doon, mangyayari po diyan. So dito po sa ating mga pag-aaral na ganito, hindi po ito pananakot o hindi po nagbibigay ng mga negative na mga kung ano-ano sa inyo, kundi I'm just giving you the truths coming from the scriptures so that alam natin kung nasaan po tayo ngayon. Okay, nasaan po ba tayo ngayon? We are now in the church age. Nasa church age po tayo ngayon. At church age means, tawag dito, panahon ng biyaya. Grace period, no? Ibig sabihin, tanggapin mo lang si Jesus, maliligtas ka na. Pero, kapag ikaw ay tumanggi ngayon church age sa Kanya, impyerno ka pa rin pag namatay ka. Kaya nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him will not perish, but will have eternal life. Church age, ang effectivity niyan, tanggapin si Jesus bilang personal mong Panginoon at personal mong tagapagligtas, maliligtas ka. Pero kung tinanggihan mo ang alok ng biyayang yan, galing sa Diyos Ama yan eh. Kung tinanggihan mo yan, mapapahamak ka. Kaya ngayon, church age pa lang, tanggapin mo na si Jesus as your very own personal Lord and Savior. At nakatitiyak ka, makakasama ka sa rapture, hindi ka na dadanas ng tribulation, okay? At lalong hindi ka mapapahamak sa impyerno. Salamat po sa inyong panunood. Continue to share videos here in Daily Good Vibes at mag-subscribe pa. Yung mga alam nyo hindi pa nakasubscribe sa yung mga hindi pa natin ka-good vibes, hayaan po nating maging ka-good vibes natin sila. Dahil ang good vibes po talaga dito ay si Jesus. Wala na pong iba. Yung marinig mo ang kanyang word araw-araw, talagang good vibes yan. Yung mga hindi pa good vibes, subscribe na kayo at ikalat natin ang Daily Good Vibes sa buong mundo.
Good Vibes Jesus. God bless.